Samantala, isyong legal ang nakikitang kakaharapin ni dating Isabela Governor Grace Padaca sa kanyang appointment sa COMELEC. Ito ang opinyon ng ilang commissioner sa pagkakatalga kay Padaca. Ang ulat mula kay Aljo Bendijo. Ang May 2010 presidential elections o di kaya ang barangay elections noong October 2010 ang nakikitang isyong legal na posibleng gagamitin laban sa pagkakatalaga ni dating Governor Grace Padaca bilang COMELEC Commissioner. Base kasi sa batas, hindi maaari magtalaga ng isang COMELEC Commissioner kung siya'y tumakbo sa 5 posisyon sa katatapos lang na eleksyon bago ang nalalapit na 2013 elections. Si Padaca ay tumakbo pero natalo noong 2010 gubernatorial elections sa probinsya ng Isabela. Kung titignan natin, nagkaroon tayo ng another election, yung barangay elections. Kaya ano kaya ang interpretation? Is it the elections where she ran or yung elections immediately preceding the appointment? Kasi nung nag-run na siya ng 2010, may election pa na nangyari, yung barangay election. So that is an open legal question. Nakasad din sa batas ng majority sa COMELEC Anbank ay dapat isang abogado at nagpa-practice ng naturang propesyon sa loob na ng 10 taon. Pero ayon kay Velasco, hindi matatawaran ang kwalifikasyon ni Padaca bilang public servant. Accountant ang propesyon at naging broadcaster muna si Padaca bago niya tinahak ang magulong mundo ng politika. Qualified na qualified. Even if you look on the Constitution, qualified pa rin siya, although she's not a lawyer because the law says that majority should be lawyers. Sa ngayon, 6 na kaming lawyer, pwede pang 3 ang hindi lawyer kasi yun ang qualifications. Majority must be lawyers in the commission. Sa likod na kanyang kapansanan, tinapos ni Padaca na isang polio survivor ang 3 dekadang pamumuno ng pamilyang D bilang gobernador ng Isabela. Nang talunin niya ito sa ginanap na eleksyon ng 2004 sa probinsya ng Isabela. Taong 2008, ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Government Excellence, pero taong 2009, nang napilitan siyang bumaba sa pwesto nang maglabas ng resolusyon ang COMELEC 2nd Division dahil sumano'y paglabag sa panuntunan ng COMELEC noong 2007 na isinampa ng kanyang kalabang si Faustino D. Dahil dito, bulig nakuha ni D ang posisyon at patuloy na namamayagpag ang kanyang kapangyarihan sa Isabela. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.